So lahat po tayo without exceptions ay concerned sa sarili nating buhay. Yes, concerned din tayo sa buhay ng iba. At naapektuhan din tayo kapag may hindi maganda nangyayari sa buhay ng iba. Like kanina, ay nabalitaan po namin yung lola ni Jody, 96 years old, ay binawian na po ng buhay. So gaano man kahaba yung buhay ng isang tao, andun pa rin yung kalungkutan sa atin kapag mayroong mamamatay. Pero syempre, ang higit na concern natin ay yung sarili nating buhay. And tama rin. Kaysa naman wala kang pakialam sa buhay mo. And pinagkaloob naman ito sa atin ng Diyos. Ito yung dahilan because of concern sa sarili nating buhay. Kaya araw-araw kumakain tayo ng 3 o higit pa na beses sa isang araw. Ito yung dahilan bakit inaalala natin yung health natin. Kapag may nararamdaman tayo, nagpapacheck up tayo, kaya umiinom ng gamot. Kapag di na natin kaya ay nagpapa-hospital tayo. And ito yung dahilan bakit inaalala natin kung ano yung mangyayari bukas. Ito yung dahilan bakit humihiling tayo ng prayers kasi may mga concern tayo sa buhay natin. Ito yung dahilan bakit yung mga estudyante nag-aaral kayo mabuti. Yung mga nagtatrabaho kayo mabuti. Yung walang trabaho ay talaga nagsisikap kayo na maghanap ng trabaho. It's tama lang na we are concerned sa sarili nating buhay. Pero aminin po natin, dahil sa sobrang concern natin, ay pumapasok na yung pag-aalala. Pumapasok na yung kabalisahan or anxiety. Kaya may sabi ang Panginoong Jesus sa Matthew chapter 6 verse 25, sabi niya, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong buhay. Kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Nababalisa tayo, sinasabi ng Panginoong Jesus, dahil inakala natin o kaya nakakalimutan natin na mayroong Diyos na kumikilos sa buhay natin at nagkakaloob ng lahat po ng pangangailangan natin. Ito yung kalagayan ng mga Israelita nung sila ay nasa disyerto. You remember, nung sila ay lumabas sa Egypt, tapos matagal sila for several years, ay naglalakbay sa disyerto. So inaalala nila, paano na yung kakainin nila? Paano na iinumin nila? Saan nila kukuhanin yun? Nandun sila sa wilderness. Akala nila na dinala sila ng Diyos sa disyerto para lang sila ay patayin. Para sa kanila, mas mainam na lang, bumalik na tayo sa Egypt kahit na mahirap, at least doon nakakain at hindi sila mamamatay. So, tama ba yung concern nila na inaalala nila kung ano yung kakainin nila o iinumin nila? Siyempre, that's a basic necessity na kailangan na intindihin natin. Pero ang naging problem dito, yung concern nila ay merong sinful unbelief. At dahil sa unbelief na yun, kaya isa-isa na namatay yung first generation ng Israelites na lumabas sa Egypt. At yung second generation, after 40 years, syempre, yun pa rin yung concern nila. Makakalagpas na nga sila dun sa wilderness, tapos makakapasok na sila sa Canaan, sa promised land. Pero yung concern nila, paano sila makakapasok sa lupain na yun na hindi sila namamatay na kagaya ng kanilang mga ninuno, kagaya ng kanilang mga magulang. Pagpasok nila doon sa Canaan, syempre, meron silang mga kaaway na posible na pwede silang patayin. So paano sila makakapasok sa lupain na yon na nanatili pa rin silang buhay? At kapag nandun na sila sa lupain na yon, talaga bang mapapaayos yung buhay nila? Mas masarap ba talaga yung buhay nila doon kumpara sa buhay nila sa Egypt? And so, meron silang concern. And meron din tayong concern sa buhay natin. And sa lahat ng mga concern natin, ay nakakalimutan natin na yung pinakamahalagang tanong na dapat nating sagutin ay hindi yung tanong na ano na mangyayari bukas
O paano na tayo? Saan natin kukuhanin yung mga kailangan natin? Yung pinakamahalagang tanong ay hindi yung ano na, paano na. Yung pinakamahalagang tanong ay yung tanong na sino? Sino ba nagbigay ng buhay sa atin? Sino ba yung magbibigay ng lahat ng kailangan natin sa buhay? Sino ba yung nagsasalita sa atin, nag-uutos sa atin, nagsasabi kung ano yung mga bagay na dapat nating gawin sa buhay? Sa mga tanong na yon, alam natin yung sagot. Ang sagot ay ang Diyos. At sino yung Diyos na yon? Na yun yung Diyos na gustong magpakilala sa mga Israelita, gustong magpakilala sa atin, siya yung Diyos na si Yahweh. Na siya yung nag-iisang Diyos, wala nang ibang Diyos na katulad niya. Siya yung Diyos na lumikha ng langit at lupa. Siya si Yahweh na lumikha sa kanila, lumikha sa atin, nagligtas sa kanila, at nagligtas din sa atin. So ito yung dahilan bakit we're spending a lot of time na pag-aralan yung Genesis 1. Nasa Genesis 1 to 11 yung series natin. Tapos na natin yung Genesis 1. So nasa Genesis 2 na po tayo ngayon. Sa Genesis 1, ay nakita natin yung general account ng paglikha ng Diyos sa lahat ng bagay sa loob ng 6 na araw. At naka-highlight syempre yung 6th day kung saan nilikha ng Diyos ang unang tao. And then last week ay pinag-aralan natin yung 7th day sa Genesis 2, 1 to 3 na nakita natin doon na nagpahinga ang Diyos, hindi dahil napagod na siya sa ginawa niya, kundi dahil tapos na yung kanyang nilikha at lahat ng kanyang nilikha ay napakabuti. And then, simula dito sa text natin sa chapter 2, verse 4, ay magzo-zoom in tayo sa account ng paglikha ng Diyos sa tao na nakasummarize lang sa Genesis 1, 26 to 31. Yung Genesis 2, mas mahaba. Ito yung mas detalyado na account ng paglikha ng Diyos sa tao. So yung una natin titingnan ay yung paglikha niya sa unang tao, sa lalaki, si Adan, verse 4 hanggang verse 17. And then sa susunod, 2 weeks from now, I will talk about yung paglikha ng Diyos sa babae mula verse 18 hanggang verse 25. So, habang pinapakinggan natin yung story ng paglikha ng Diyos sa unang tao, huwag natin isipin na ito ay istorya lang ni Adan. Ilagay natin sa isip natin na lahat tayo, without exception, ay nanggaling kay Adan. Hindi lang biologically, kundi yung significance ng story ni Adam ay dahil si Adan ay representative of all the human race. So yung story ni Adan sa passage na ito ay istorya ng bawat isa sa atin. So ibig sabihin, malaki yung kinalaman nito sa buhay natin. This is the story of our beginning. At habang pinapakinggan natin dito ay wag nating isipin na tao o si Adan yung bida dito. Sa lahat ng kwento sa Biblia ay nag-iisa lang yung bida, walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos ang bida, hindi lang sa buhay natin, ang Diyos ang bida bago pa tayo magkaroon ng buhay. Ito yung mababasa natin sa simula. Sa verse 4, nagsimula yung text natin, hindi sa paglikha sa tao. Nagsimula yung text natin sa paglikha ng Diyos sa lahat. Sabi sa verse 4, "These are the generations of the heavens and the earth when they were created, in the day that the Lord God made the earth and the heavens." So, familiar na yung sinasabi sa verse 4. Kasi simula pa lang sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heavens and the earth. And as a passage natin last week sa chapter 2, verse 1, "Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them." So alam na natin na ang tinuturo ng Genesis 1 and 2 ay ang Diyos ang may likha ng lahat ng bagay. That's why we confess kanina sa Nicene Creed. Siya yung lumikha ng langit at lupa, lahat ng bagay na nakikita at lahat ng bagay na hindi nakikita. Pero dito sa chapter 2 ay merong iba. Pansinin ninyo na sinabi sa simula, sa verse 4, "These are the generations of." Last week, binanggit ko na yung salita na ginamit dito ay toledot. So ito ay nag-indicate ng a structural formula sa Genesis.
na nagsasabi na these are generations of the heavens and the earth, and then ito yung kasunod. Ito yung mga sumunod na mababasa lang ulit natin pagdating sa Genesis 5. 10 beses binanggit yung these are the generations of sa Genesis at 6 na beses sa chapters 1 to 11. So yung kasunod ay nasa chapter 5. Sabi sa chapter 5 verse 1, this is the book of generations of Adam. So ito na yung mga sumunod kay Adan. So sa chapter 2 hanggang chapter 4, ang focus dito ay si Adan at si Eva. Sa chapter 2 ay makita natin ano yung buhay nila sa loob ng Garden of Eden. Sa chapter 2 ay makita natin na bakit sila pinalayas ng Diyos palabas sa garden. And sa chapter 4 makita natin yung buhay sa labas ng Garden of Eden. Pero syempre, yung buhay sa labas ng Garden of Eden, yung buhay na hiwalay sa Diyos, ay hindi talaga natin matatawag na buhay. So isa pang bago na maobserbahan natin dito, anong pangalan yung ginamit sa Diyos sa chapter 2? Na hindi yun yung pangalan na ginamit sa Diyos sa chapter 1. Sa chapter 1, di ba, God said, God created. Na yung salita na ginamit doon ay Elohim. Pagdating sa chapter 2 hanggang chapter 3, ang pangalan na gagamitin dito tungkol sa Diyos ay Yahweh Elohim. So sa MBB, Panginoong Yahweh. Sa ang Biblia ay Panginoong Diyos. Pero literally, Yahweh Diyos. O yung Diyos na ang pangalan ay si Yahweh. So this is rare sa Old Testament. Sa chapter 2 and 3, maraming beses na ginamit yung pangalan ng Diyos na Yahweh Elohim. And then isang beses lang sa Exodus. And sinasabi ng mga Bible scholars na isang ebidensya ito na itong Genesis ay iba-iba yung sumulat. Merong sumulat na Elohim yung ginagamit, merong sumulat na Yahweh Elohim yung ginagamit. Pero most likely, ito ay sinulat ni Moises. And then yung dahilan, bakit ibang pangalan yung ginamit niya sa chapter 2? Bakit ginamit yung pangalan ni Yahweh? Hindi ba para sabihin sa mga Israelita na yung Diyos na lumikha sa lahat ay walang iba kundi si Yahweh na nagpakita kay Moises sa burning bush at sinabi niya, I am who I am. Si Yahweh na nagligtas sa kanila mula sa Egypt, si Yahweh na kasama nila sa disyerto, si Yahweh na nasama sa kanila hanggang sa promised land. Na yung Diyos na yon na si Yahweh ay hindi lang Diyos na siyang lumikha ng lahat, siya din yung Diyos na in covenant relationship sa kanyang nilikha, especially sa Israel, na unang nakakabasa nito. And yun yung dahilan bakit yung pagkakalikha ng Diyos sa tao sa Genesis 2, hindi lang sinasabi dito na He is God above every one of us. Sinasabi dito na yung paglikha ng Diyos sa tao ay merong intensyon na ilapit yung sarili niya sa tao. To be in a covenant relationship with us. And so, pag nakita natin dito sa chapter 2, mas malapit, mas personal yung paggawa dito ng Diyos. Hindi lang siya creator God, He is a covenant God, the God of the covenant. So bago ikwento paano ginawa yung unang tao, sinabi muna sa verses 5 and 6, ito yung sitwasyon noon, na wala pa yung tao. Sabi sa verse 5 and 6, wala pang anumang halaman o pananim sa lupa sapagkat hindi pa nagpapaulan noon ang Panginoong Yahweh at wala pa rin nagsasaka. Ngunit mayroon ng bukal ng tubig na dumidilig sa kapatagan sa lupa. Bago likhain ng Diyos ang tao, wala bang kahit anong buhay sa nilikha ng Diyos? Meron naman. Hindi totally lifeless yung creation before yung paglikha sa tao. Kasi di ba mayroong mga living things, living beings. Di ba yung halaman, may mga halaman na may buhay. And then meron ding hayop na meron ding buhay. Pero yung sinabi dito, ay ang point ay para ipakita na bago likhain ng Diyos ang tao, kailangan ihanda ng Diyos yung lupain na titira ng tao. At kung walang gagawin ng Diyos, walang tutubo dyan ng mga halaman na mapapakinabangan ng tao. At para yan tumubo, para magbunga, kailangan magpaulan ng Diyos. Kailangan ang Diyos ang magdidilig at kailangan mayroong tao na mag-aalaga o magsasaka. And that's the point. Kung walang gagawin ng Diyos, hindi magkakaroon ng kahit anong buhay.
At kung magkaroon man ng buhay, yon ay hindi magtatagal, yon ay mamamatay kung walang gagawin ng Diyos. We are absolutely dependent on God for our life. We are absolutely dependent on God sa environment na kailangan natin para masustain yung buhay natin. Na malinaw na sinabi sa verse 7, na ganito yung ginawa ng Diyos. At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. At ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So, ang Biblia na version po yung ginamit ko. So, yung nilikha ng Diyos, lahat ba ng nilikha ng Diyos ay nilikha niya out of nothing or ex nihilo? Yes or no? No. Karamihan ng nilikha niya ay nilikha niya out of nothing. Sinabi niya, God said, nagkaroon. Pero yung tao ay hindi niya nilikha out of nothing. Tayo ay nilikha mula sa alabok sa lupa o alikabok sa lupa. Nakahawak na ba kayo ng alikabok sa lupa? Ano yung feeling? Magalas, marumi, nakakabahing. Nilikha yung tao in the image of God. Right? That's a glorious reality. Pero dito sinabi na tayo ay nilikha mula sa alabok ng lupa. That's humbling. Na tayo ay nilikha sa alikabok na tinatapakan lang natin. Doon tayo galing. And eventually, dahil tayo mamamatay, dahil sa kasalanan, tayo ay babalik sa alabok sa lupa. Nagpapakita nito ng humbling reality. Nagpapakita din ito ng fragility ng buhay ng tao. Life is fragile. Ibig sabihin, hindi tayo may hawak ng buhay natin. At nagpapakita rin ito ng paano ginawa ng Diyos. Di ba God formed. Ang Diyos yung, parang mayroong kamay ang Diyos na siyang umuhubog sa atin, na ginamit din sa Old Testament, na ang Diyos ay parang magpapalayok, na inuhubog yung putik para maging magandang palayok. Sabi sa Isaiah 64 verse 8, "Gayunman, O Yahweh, ikaw pa rin ang aming Ama, kami ang putik, at ikaw ang magpapalayok, ikaw ang sa amin humubog." And sabi ng Diyos sa Israel, Jeremiah 18:6, "Kayo'y nasa mga kamay ko, tulad ng putik sa kamay ng magpapalayok." Yes, it's a humbling reality na galing tayo sa alabok, pero hindi ba, it's also an amazing reality na merong personal touch yung paglikha ng Diyos sa tao. Hindi lang niya sinabing, God said, let there be man, and there was man. Ang Diyos mismo yung humubog sa atin. Ang Diyos yung nagbigay ng ulo sa atin. Ang Diyos ang nagdesisyon bakit ganyan yung kote ng ilong natin, ng tenga natin. Ang Diyos ang lumikha, humubog ng katawan natin. Bakit tayo may kamay, bakit tayo may paa. Tapos paano tayo nagkaroon ng buhay? Anong sinabi? Hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong ng hininga ng buhay. Breath of life. Ang hininga ng Diyos sa tao. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. Kung walang ginawa ang Diyos, wala tayong buhay. Nakakahinga tayo dahil sa buhay na bigay ng Diyos. Pero hindi lang yun yung pinapahiwatig dito. Dahil, di ba yung mga hayop, meron din silang hininga? Meron din silang breath of life. They're also living being. Pero anong pagkakaiba sa paglikha sa tao? Ang tao lang ang sinabi na hiningahan ng Diyos. Nakita niyo ba yung personal, hindi lang personal touch, but yung intimacy? Di ba yung hinihingahan mo ay yung malapit sa'yo? Huwag na ninyong subukan dun sa katabi ninyo. Merong mga hininga na nakamamatay. Meron ding hininga na nagbibigay ng buhay. At yung hininga ng Diyos yung nagbibigay ng buhay sa atin. Kapag nararamdaman natin yung hininga ng isang tao, andun yung sense of closeness. Ito yung early indication pa lang sa Genesis 1:2 na yung Espiritu ng Diyos. Espiritu ng Diyos yung hininga ng Diyos na hovering over the waters. And finally, ito yung hininga ng Diyos na nagbigay ng buhay sa tao. Sabi ni Elihu kay Job, ang Espiritu ng Diyos
ang sa akin may lalang at ang hininga ng may makapangyarihan sa lahat ay nagbibigay sa akin ng buhay. Job 33 verse 4. Meron tayong katawan, meron tayong kaluluwa. We are physical beings. We are also spiritual beings. Dahil nasa atin ang hininga ng Diyos. Di ba kapag namatay ang isang tao, sinasabi natin siya ay nalagutan ng hininga. Kahit pa maganda yung katawan natin, kahit pa malusog yung katawan natin, oras na tayo ay malagutan ng hininga, tayo ay mamamatay. So kung ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin, ibig sabihin, ang Diyos din ang may karapatan at may kapangyarihan na bumawi ng buhay natin. Di ba natin nakikita na bawat paghinga natin araw-araw, sa dami ng mga nireklamo natin na, Lord, bakit di mo ako binibigyan ng trabaho? Bakit ganito pa rin yung pamilya ko? Bakit nahihirapan kami financially? The fact na we are breathing, the breath of life na bigay ng Diyos, isang bagay na we have to be thankful to the Lord. And this is also humbling. Ibig sabihin, bawat paghinga natin ay nakadepende sa Diyos. Hindi tayo sigurado na kapag tulog natin mamayang gabi, pag sapit ng umaga, ay humihinga ka pa rin. We're not sure na madadat na natin yung kasama natin sa buhay na kapag ginigising mo, hindi mo alam kung magigising pa o malalagutan na ng hininga. We are so dependent on God for our very life. So ngayon yung question, alam natin na wala ni isa man sa atin deserving nung hininga na hinihinga natin ngayon. Dahil sa kasalanan, we have forfeited our right to life. Paano tayo magkakaroon ng buhay? Diba sinasabi sa scripture na we are spiritually dead. Humihinga tayo pero dahil sa kasalanan tayo ay spiritually dead. Mayroong isang vision na pinakita kay Prophet Ezekiel. Sa Ezekiel 37, pinakita ng Diyos, dinala siya ng Espiritu ng Diyos sa isang valley of dry bones. Punong-puno na mga kalansay. Tapos ang tanong sa kanya ng Diyos, palagay mo ba, Ezekiel, ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito? Of course, kung tayo yung pasasagutin, siyempre, hindi na mabubuhay yung kalansay na yun. Sabi ni Ezekiel, Panginoon, kayo lang po yung nakakaalam nung sagot sa tanong na yan. And sabi sa kanya ng Diyos, magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ni Yahweh. Ito ang pinapasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo mabubuhay. Sa gayon, makikilala ninyong ako si Yahweh. Nangyari ba? Yung sinabi ng Diyos na mangyayari? Yes. Yung mga kalansay ay nagkaroon ng laman, nagkaroon ng katawan, nagkaroon ng hininga. And that's the power of God. Hindi lang sa pag-ibigay sa atin ng physical na buhay, kundi ng spiritual na buhay. Si Yahweh lang ang may kapangyarihan na magbigay ng buhay na kailangan natin. Only by His mercy. Na kaya tayo mga spiritually dead dahil sa kasalanan. Sabi sa Ephesians 2:5, but God made us alive. Hiningahan tayo ng Espiritu ng Diyos. He is the breath of life. Kaya tayo na born again. We are born of the Spirit. Sabi sa John chapter 3. So yung physical na buhay natin, yung spiritual na buhay natin, parehong galing sa Diyos. So dapat tayong lagi magpasalamat sa Diyos. Kaya tayo hindi lang nakakahinga. Kaya tayo ay na-born again through the living and abiding Word of God. So nakita natin sa verses 4-7, ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. Physical life and then spiritual life. And then, pagdating sa verse 8 hanggang verse 14, makita natin dito na hindi lang buhay o hininga yung kailangan natin. Marami tayong kailangan sa buhay. Di ba, kailangan natin ng lugar, ng bahay na matitirahan. Kailangan natin ng pagkain. Kailangan natin ng tubig sa araw-araw. Ito yung mga tinatawag na basic necessities na we need every day. And makita natin sa verses 8-14 na yun din yung ibinigay ng Diyos sa unang tao. Na hindi lang tayo binigyan ng buhay, siya rin ng Diyos na nagbibigay ng kailangan natin sa buhay. Hindi lang ilan sa mga kailangan natin sa buhay, hindi lang marami sa mga kailangan natin sa buhay, ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng kailangan natin sa buhay. So yung unang tao ay hindi lang binigyan ng Diyos ng buhay. Binigyan din siya ng maayos na lugar na matitirhan.
Look at verse 8. Gumawa ang Panginoong Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Sino yung gumawa ng tirahan ng unang tao? Ang Diyos. Ang Diyos ang owner, ang Diyos ang planner, ang Diyos ang architect, ang Diyos ang engineer, ang Diyos ang interior designer, ang Diyos ang nag-landscape. Anong kanilang titirhan. So iginayak ng Diyos ang isang hadin o isang halamanan sa Eden. So yung garden na yon, hindi Eden ang pangalan. Yung garden na yon, nasa Eden. Na sinabi dito na nasa dakong silangan. Nasaan yung Garden of Eden? Nasaan yung Eden ngayon? Hindi ko alam kung nasaan. Although merong clue na makita natin later on kasi merong binanggit doon ng mga ilog, pero most likely, wala ito sa Canaan or sa Israel na tinitira nila, kundi nasa dakong Mesopotamia. Na yung exact location ay walang sino mang nakakaalam. Pero yung pinaka-point dito ay hindi para hanapin natin sa mapa kung nasaan ba yung Garden of Eden tapos mag-pilgrimage tayo kung saan unang nilikha ng Diyos ang tao. Ang pinaka-point ay para ipakita na ang Diyos ang gumagawa ng tirahan na kailangan ng tao. Hindi lang tirahan para makasama ng tao, ang kapwa-tao, makasama natin yung pamilya natin. Ang pinaka-concern ng Diyos dito ay yung tirahan na makakasama ng tao ang Diyos mismo. You remember, yung pagpapagawa ng Diyos sa tabernacle, nung sila ay nasa wilderness, na si Moises ay pinagawa ng Diyos ng isang tabernacle, tulad ng Diyos na gumawa ng tirahan sa tao, si Moises ay gagawa ngayon ng tirahan para sa Diyos, para makasama ng tao. Sabi sa Exodus 25 verse 8, ipagpagawa mo ako ng sanktuaryo na titiran kong kasama nila. Hindi ba nagpapakita yon? Na yung point ng Garden of Eden ay parang hindi lang sabihin sa atin na kailangan natin ng bahay, kailangan natin ng maayos na subdivision or village na matitiran para maayos yung ating tirahan. Higit na kailangan natin ay makasama natin ang Diyos ng higit sa lahat. Aanin mo yung malaking bahay kung hindi mo naman kasama ang Diyos. So hindi lang tahanang matitira na binibigay ng Diyos sa tao, kundi yung pagkain na kailangan natin. Araw-araw tayong kumakain. 3 beses o 5 beses o 6 na beses sa iba na kumakain. That's basic necessity sa atin. So pinapakita sa atin dito na yung pagkain na kailangan ng tao, sino yung nag-provide? Ang Diyos. Ang Diyos ang nagtanim, ang Diyos ang nagdilig, ang Diyos ang nagpatubo, ang Diyos ang nagbigay ng pagkain. Sabi sa verse 9, pinatubo niya roon ang lahat ng uri ng punong kahoy, magandang pagmasdan, at masarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punong kahoy na nagbibigay buhay, at gayon din ang punong kahoy na nagbibigay kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ano pinapakita dito? Na yung provision ng Diyos sa pangailangan natin ay parehong beautiful and bountiful. Maganda at masagana yung provision ng Diyos. And sinabi din sa chapter 1, verse 29, ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. So ang Diyos ang nagbigay ng pagkain na kakainin ng tao. That's why we practice na bago tayo kumain, ay nagpe-pray tayo, nagpapasalamat tayo sa Diyos to recognize na lahat ng kinakain natin, kahit na yun ay pinaghirapan natin, pinagtrabahuhan natin, yun ay ultimately galing lahat sa Diyos. At binigyan tayo ng pagkain, hindi lang para mabusog, hindi lang para maging malusog, kundi para masiyahan at ma-enjoy natin. And so sapat ang provision ng Diyos sa tao para mabuhay. Mayroong 2 espesyal na puno dun sa gitna ng garden. Yung isa ay Tree of Life, yung isa ay Tree of the Knowledge of Good and Evil. So medyo mysterious yung presence. Bakit merong 2 puno dun sa gitna? Bakit lumikha ang Diyos ng 2 espesyal na puno? Yes, may pagka-mysterious kasi alam natin, mayroong puno ng mangga, mayroong puno ng saging. Pero nakakita na ba kayo ng Tree of Life? Alam ba ninyo kung saan may nakatanim na Tree of the Knowledge of Good and Evil? Wala. Pero,
dapat di natin ma-miss yung point dito. Anong pinapakita dito na intensyon ng Diyos? Bakit mayroong dalawang espesyal na puno? Nagpapakita ito ng intensyon ng Diyos na ibinigay sa atin ng Diyos, hindi lang yung pagkain na kailangan natin para tayo ay mabusog, kundi lahat ng kailangan natin sa buhay ay pinagkakaloob ng Diyos. Hindi ba ito yung kailangan marinig ng mga Israelita? Paano tayo kakain? Sa ilang taon na maglalakbay tayo sa disyerto. Pero pag tingnan mo yung sinasabi sa Exodus, Deuteronomy, and then may Nehemiah 9:15, na for 40 years, sino nagpapakain sa kanila? Nagtatanim ba sila? Di ba? Ang Diyos yung nagpapaulan ng pagkain para sa kanila. Saan sila kukuha ng tubig para mainom sa disyerto? Mag-ukay ba sila? Gagawa sila ng deep well? No, the Lord provided yung water na kailangan nila. And sinabi ng Panginoong Jesus sa mga kausap niya sa New Testament, sa John chapter 6, na ang Diyos na kanyang Ama yung nagpaulan ng tinapay mula sa langit para sila ay makakain. Ang sinabi din niya na ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na tinapay na mula sa langit. Ang tinutukoy niya ay walang iba kundi yung kanyang sarili. Di ba sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. John 6:48, and then sabi niya sa verse 51, ako nga ang tinapay na nagbibigay ng buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. Kailangan natin ng pagkain para mabuhay. At ang intensyon ng Diyos, kaya mayroong tree of life, ay para tayo ay hindi lang mabuhay ng 30 years, 40 years, or 100 years, but for us to live a life for all eternity. And that's why we need Christ. Sabi niya, I came that you may have life and have it to the full or abundantly. So masaganang buhay, mas mahabang buhay ang nais ng Diyos para sa atin. So hindi lang pagkain yung kailangan ng tao. Kailangan din natin ng inumin. Kailangan natin ng tubig. Hindi lang para inumin. Kailangan natin tubig para pampaligo, panlinis, pandilig. Ito yung point ng verse 10 hanggang verse 14. Umaagos noon mula sa Eden ang isang ilog na dumidilig sa halamanan. Paglabas doon, ito'y nahati sa 4 na sanga. Ang una, kung tawagay ilog Pishon, umaagos sa lupain ng Havila. Walang nakakalam kung ano yung ilog na ito. Yung Havila, wala rin nakakalam saan. Lantayang ginturoan at marami ring bedelyo at batong onise. Ay kalawang sanga ng ilog na ay tinawag namang Gihon. Wala rin nakakalam kung nasaan yun. Ay umaagos sa lupain ng Ethiopia. So alam kung nasaan yun, sa bandang Africa. Or literally Kush. Ilog Tigris naman ang tawag sa ikatlong sanga. Alam kung saan yung Tigris River. At umaagos naman ito sa silangan ng Assyria. Ika-4 na sanga ng ilog ay ang Euphrates. So nasaan yung Tigris, Euphrates River? So ma-identify yan sa mapa, somewhere sa Middle East. And then, pero yung dalawang ilog, Pishon, Gihon, ay hindi natin alam exactly kung saan. Again, yung point, hindi para ma-pinpoint natin kung nasaan sa mapa yung mga bagay na yon. Ang point ay yung lupain na ibinigay ng Diyos para matiran ng tao ay bountiful. Yung provision ng Diyos. Masagana yung lupain na yon. Kaya binanggit yung mga ginto tsaka yung mamahaling bato. Ano yung richness ng provision ng Diyos sa tao. At yung provision ng Diyos na yon ay hindi lang para kay Adan, hindi lang para kay Eva, hindi lang para sa kanyang pamilya. Yon ay sapat para sa maraming tao. Di ba kaya sinabi ng Diyos sa Genesis 1, be fruitful and multiply and fill the earth. Kahit gaano karaming tao yung ipanganak, the Lord will provide for everything we need. So kahit gaano karami yung mga Israelita sa disyerto, God can provide for everything they need. God will richly and abundantly provide everything they need. And so ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng kailangan natin sa buhay. Bakit maraming tao nagugutom? Maraming tao, hirap na hirap, makakuha ng kakainin nila. This is not life in the Garden of Eden. Ito yung buhay sa labas
ng Garden of Eden. Ito yung buhay dahil sa pagpasok ng kasalanan sa tao. Pero hindi ba amazing yung common grace ng Diyos? Na hindi lang tayo mga Kristiyano na tinuturing ng mga anak ng Diyos, yung pinapakain ng Diyos. Kahit mga tao na nagre-rebelde sa Kanya araw-araw, ay nakakahinga pa rin at binibigyan ng Diyos ng pagkain na kanilang kakainin. Sabi sa Matthew 5:45, pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Di ba ito prueba ng kabutihan ng Diyos sa lahat ng tao? Acts 14:17, binibigyan niya kayo ng ulan mula sa langit at ng masaganang ani sa takdang panahon. Binubusog niya kayo ng pagkain at pinupuno ng kagalakan ang inyong mga puso. At kung totoo na ginagawa ito ng Diyos, maging sa mga non-Christians, kahit sa mga tao na hindi sumusunod sa Panginoong Jesucristo, how much more God will provide for everything we need para sa atin ng mga na kay Kristo. God, our Maker, is our provider. God, our Creator, is our shepherd. Kaya hindi tayo magkukulang sa anumang kailangan natin araw-araw. God will provide every good thing na kailangan natin. Ibinigay na niya yung kanyang anak para sa atin. How will He not also with Him graciously and generously give us all things we need every day? So yung description ng Garden of Eden, binigay ng Diyos sa unang tao para matirhan, kasama yung lahat ng sagana ng provisions na bigay ng Diyos, ay hawig sa description ng lupain na ibibigay ng Diyos sa mga Israelita sa Canaan. Pakinggan niyo yung sinasabi sa Deuteronomy chapter 8 verses 7 to 10. Nandun sila sa plains of Moab. Malapit na sila dun sa Canaan, sa Promised Land. Ang sabi sa kanila ng Diyos, sapagkat kayo'y dadalhin niya ng Diyos sa isang mainam na lupain. Lupaing sagana sa tubig. Maraming batis at bukal na umaagos sa mga burol at mga kabatagan. Sagana rin doon sa trigo, sebada, ubas, igos, bunga ng punong granada, olibo at pulot. Doon na hindi kayo magkukulang ng pagkain o anumang pangangailangan. Ang mga bato roon ay makukunan ng bakal at makukunan ng mga tanso ang mga burol. Mabubusog kayo roon at pupurihin ninyo si Yahweh na inyong Diyos dahil sa masaganang lupaing ibinigay niya sa inyo. Kapag narinig nila yon, tapos they will remember yung nakasulat sa Genesis 2. Hindi ba yung nagpapaalala na ang plano ng Diyos ay dalhin ang Israel pabalik sa buhay sa Garden of Eden? Ito rin yung gusto ng Diyos para sa atin. Ang daming mga, we just look around us. Ang daming marumi. Ang daming pangit sa paligid natin. Ang daming hindi komportable. Ang daming hindrances for us to live yung life na abundant and bountiful. Diba our hearts long for life inside the Garden of Eden? Ito yung pangako ng Diyos na gagawin niya. God will bring us back to life in the garden. Kahit anumang disyerto yung tingin mo sa nararanasan mo sa buhay, dadalhin tayo ng Diyos pabalik sa Eden. Sabi sa Isaiah 51:3, that's the garden of Yahweh. Gaano man kagulo, gaano man kawasak, gaano man kahirap, o parang walang saysay yung buhay natin ngayon, ang pangako ng Diyos, God will renew, God will rebuild, God will replant yung Garden of Eden para sa atin. Ayun yung sinabi sa Ezekiel 36:35-36. At ang pangako ng Diyos, sabi niya, akong si Yahweh ang may sabi nito at ito'y gagawin ko. Yun yung buhay na we're longing for. Yun yung buhay na pagdadalan sa atin ng Diyos.
Yun yung klase ng buhay na pinakita ng Diyos kay Apostle John sa Revelation 22, last chapter ng Scripture, verse 1 and 2. Ipinakita din sa akin ng anghel ang ilog ng tubig na nagbibigay buhay. Ang tubig nito na sinlinaw ng kristal ay bumubukal mula sa trono ng Diyos at ang kodero at umaagos sa gitna ng lansangan ng lungsod. Sa magkabilang panig ng ilog ay ang punong kahoy na nagbibigay buhay. The tree of life. Once again, ito'y namumunga ng 12 uri ng bunga, isang uri sa bawat buwan na kapagpapagaling sa sakit ng mga tao ang mga dahon na ito. We're longing for that day. Kahit anong pagsisikap ang gawin ninyo. Yes. Kakain tayo ng mga healthy na pagkain. Kailangan natin mag-exercise para maging malusog at mahaba yung buhay natin. Pero the futility of life reminds us, magkakasakit tayo. Kahit gaano kahaba ang buhay mo, kahit umabot ka ng 100 at makakuha ka pa ng 100,000 mula sa gobyerno, dating araw, mamamatay tayo. But death is not our final destination. Our home, our final home, is eternal life in the garden of God. Naalala niyo yung sinabi ni Kristo nung siya'y nakapako sa krus? Di ba meron siyang katabi na isang magnanakaw? Yung isa, hindi naniniwala sa kanya. Yung isa, sumampalataya kay Kristo. Ano sabi niya doon sa magnanakaw na yon? Ang sabi niya, truly I say to you, today you will be with me in paradise. At yung paradise na yon, sabi sa Revelation 2:3, ay yung paradise of God. That's the eternal Garden of Eden, the new Garden of Eden na our hearts so long for us to experience that kind of life with God for all eternity. So ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. Ang Diyos ang magbibigay ng lahat ng kailangan natin sa buhay for us to live for all eternity. Pero, meron tayong kailangan gawin para maranasan yung buhay na yon. Kaya binasa ko yung Deuteronomy 8, verse 5 and verse 10. Yung pangako ng Diyos na doon sila dadalhin sa lupain na yon. Yung verse bago yon at yung verse pagkatapos doon, may sinabi ang Diyos na dapat nilang gawin. Hindi naman sila pagpunta doon, tutunganga sila, tapos susubukan lang sila ng Diyos para makakain sila, para ma-enjoy nila yung buhay nila. Sabi sa verse 6, kaya matakot kayo sa Kanya at sundin ang Kanyang mga utos. And then verse 11, huwag ninyong kakalimutan si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang Kanyang mga utos at mga tuntunin. Ganon din sa unang tao na nilikha ng Diyos kay Adan sa Garden of Eden, na ang Diyos din ang nagbigay ng trabaho na kailangan niyang gawin. So yun yung blank dun sa handout ninyo. Ang Diyos ang nagbigay ng trabaho na kailangan niyang gawin. May buhay ka. Gusto mong mabuhay ng maayos? Gusto mong mabuhay ng masagana? Gusto mong mabuhay ng masaya? Anong dapat gawin? Ano yung trabaho? Verse 15. Inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. So, anong sinasabi ng Diyos dito? May trabaho ka, Adan? Alagaan mo yung hadin. Pagyamanin mo. You cultivate. Be productive. So, may trabaho na ibinigay to work it and keep it. Hindi siya tatambay lang doon, tapos hintayin niya na pagpitas siya ng Diyos ng putas para siya ay at subuan para makakain. Gaano man ang hirap na dinaranas ninyo sa pagtatrabaho, gaano man ang hirap na dinaranas ninyo sa paghahanap ng trabaho, huwag nating isipin na yung trabaho ay sumpa ng Diyos dahil sa kasalanan. Work is not a curse. Yung work ay layunin ng Diyos para sa atin. Yung futility of work, yung hirap na dinaranas natin, yun yung kasama sa curse. Mapag-aaralan natin yan sa Genesis 3. Pero yung trabaho ay hindi sumpa ng Diyos sa kasalanan. Ito'y bahagi ng layunin ng Diyos sa tao. Ang gusto ng Diyos sa atin, magtrabaho para maging productive, magtrabaho para maging fruitful, magtrabaho para makakain. So yun yung trabaho na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pagkatapos, mayroon siyang utos na ibinigay. Verse 6 at verse 17. Mayroon siyang sinabi na pwede nilang gawin. Mayroon din siyang sinabi na bawal nilang gawin. And many times, we're so focused sa
Bakit pinagbabawal ng Diyos? Pinagkakaitan ba ng Diyos yung tao ng bagay na kailangan niya? We're so focused sa mga pinagbabawal ng Diyos, nakakalimutan natin kung ano yung degree of freedom na binigay ng Diyos sa tao. Look at verse 16. Sinabi niya o iniutos niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Sa verse 17, may pinagbabawal siya. Ano yung pinagbabawal niya? Maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Alam natin yung story sa chapter 3. Kasi dinami-dami ng puno na pwede nilang kainin, na bunga, ay ang kinain nila ay yung bunga ng puno na pinagbabawal ng Diyos. And we're spending so much time. Ano ba yung tree of the knowledge of good and evil? Bakit pinagbabawal ng Diyos yun? Bakit tuloy pumasok yung kasalanan? Diba? Masaya na sana yung buhay natin in life in the garden. Wala na sana ganitong hirap kung wala lang yung pinagbawal ng Diyos. We're so focused sa pinagbabawal ng Diyos, we miss yung point ng verse 16. Ano yung pwede nilang kainin? Lahat. Maliban lang sa isa. Lahat. Will they trust God? Na His word is good? Will they trust God na ipoprovide ni Lord ang lahat ng kailangan nila? Not just sufficiently, but also abundantly. Di ba may dalawang special na puno dun sa gitna ng garden? Tree of the knowledge of good and evil. Pwede bang kainin yung bunga nun? Sabi ng Diyos, no. Yung tree of life. Pwede ba nilang kainin yung bunga nun? Yes. Hindi naman pinagbawal ng Diyos yun eh. Bakit pipiliin ng tao na kainin yung bunga na sinabi ng Diyos na magiging bunga ay kamatayan? Sa halip na yung bunga ng puno na nagbibigay ng buhay. Ano sabi ng Diyos? Mahigpit yung bilin ng Diyos. Wag mong kakainin. Maliwanag yung consequence. Kapag kinain nila, siguradong sila ay mamamatay. So makita natin sa chapter 3 kung ano yung nangyari. So, what's the point ng tree of the knowledge of good and evil? Sa pagsuway sa Diyos, sinabi na ng Diyos na yon ay wag mong gawin, na yon ay makasasama sa iyo, yon ay ikamamatay mo. Sa pagsuway ng tao sa Diyos, we are declaring na alam natin kung ano ang mabuti at makakabuti sa atin. Pero sinasabi dito na alam ng Diyos, ang Diyos ang talagang nakakaalam kung ano yung mabuti at makakabuti sa atin. Kapag sinabi ng Diyos na yon ay mabuti at makakabuti, yun nga ay mabuti at makakabuti. Kapag sinabi ng Diyos na yon ay masama at makasasama, yun nga ay masama at makasasama. And somehow, we think na meron tayong karapatan to decide for ourselves kung ano yung mabuti at hindi mabuti. Sabi ng Diyos sa Israel, Deuteronomy 30 verse 15, binibigyan ko kayo ngayon ng pagpipilian, buhay o kamatayan, kasaganaan o kahirapan. Kapag sumunod sila sa mga utos ng Diyos, mayroong pinapagawa ng Diyos, mayroong pinagbabawal ng Diyos. Kung susunod sila, bibigyan sila ng Diyos ng masagana at mahabang buhay. Kapag sila ay sumuway, hindi sila magkakaroon ng masagana at mahabang buhay. Verse 18, ngayon inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay mabuhay ng matagal. Ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa atin. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng kailangan natin. So ibig sabihin, ang Diyos din ang may karapatan to define paano natin dapat ipamuhay yung buhay natin. Yun yung ibig sabihin ng kingdom of God. Yung definition dito ni Graham Goldsworthy, ang definition niya ng kingdom of God, God's people in God's place under God's rule. God's people, si Adan at si Eva, and then yung Israel, in God's place, sa Garden of Eden, and then sa Canaan, sa Promised Land, under God's rule. Yung sinabi ng Diyos na gawin nila, at di nila dapat gawin. Yung iniutos ng Diyos sa Israel, yung 10 utos. Ang tanong, nagtiwala ba si Adan? Sumunod ba si Adan? Nagtiwala ba ang Israel?
Sumunod ba ang Israel sa salita at ipinag-uutos ng Diyos sa kanila? Ginawa ba ni Adan? Ginawa ba ng Israel yung trabaho na ibinigay sa kanila ng Diyos? Nagtiwala ba tayo? Sumunod ba tayo sa inutos sa atin ng Diyos? Ginawa ba natin yung trabaho na kailangan nating gawin? Ang sagot nasa Genesis 3, ang sagot nasa buong Old Testament, ang sagot nasa buong storya ng buhay natin, na hindi tayo nagtiwala sa Diyos, hindi tayo sumunod sa Diyos, hindi natin ginawa yung trabaho na kailangan natin gawin. Kaya kailangan ng bagong Adan. Kaya kailangan ng bagong Israel na susunod sa Diyos. Gagawa ng trabaho na hindi ginawa ni Adan at ng Israel. Para bigyan tayo ng bagong Eden. Para bigyan tayo ng bagong Jerusalem. Para bigyan tayo ng bagong mundo na matitirhan. At para makapamuhay tayo sa ilalim ng pamamahala ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya, sumusunod sa Kanya. At yun ang ginawa ni Kristo para sa atin. Yun ang ginawa ni Kristo, yun ang dahilan kung bakit si Kristo ay naparito. Yun ang dahilan kung bakit ang anak ng Diyos ay tumuntong sa alikabok sa lupa at naging tao. Yun yung dahilan kung bakit namatay si Kristo sa krus. Yun yung dahilan kung bakit ang Diyos na nagbigay sa atin ng hininga ay siya ring nalagutan ng hininga nung siya'y nakapako sa krus. At nang siya'y huminga ulit sa ikatlong araw at nagkaroon ng buhay, yun yung dahilan. Kaya muling nabuhay si Kristo para ipagkaloob sa atin yung bagong buhay na kailangan natin. Siya yung salita ng buhay, sabi sa 1 John 1:1. Nasa Kanya ang buhay, John chapter 1 verse 4. Ang anak, kasama ang ama at ang Espiritu ang may buhay sa kanyang sarili at pinagmumulan ng buhay, John chapter 5 verse 26. Sabi niya mismo, 2 beses, I am the life. Ako ang buhay. John 14:6, John 11:25. Kung tayo isasampalataya kay Kristo, yes, one day, mamamatay din tayo. Pero tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. 1 John 5:11 and 12. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng Kanyang anak. Kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ang hininga ng buhay. Ngunit kung walang sa Kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Bawat isa sa atin, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda, ay may buhay. Lahat sa atin humihinga. But some of you ay humihinga. But you don't have life. Because you don't have the life of Christ in you. Dahil hindi ka sumasampalataya kay Kristo. Dahil tingin mo, ikaw yung masusunod sa buhay mo. Buhay ko to. Gagawin ko kung ano yung gusto ko. But sabi ng salita ng Diyos, mapapahamak ka. You're not really living a true life. That's death. Kamatayan. Kinikilala mo ba si Kristo bilang tagapagbigay ng buhay mo? Kinikilala mo ba si Kristo na siyang buhay mo mismo? Masasabi mo ba with all your heart, si Kristo ang buhay ko, Jesus is my life. Hindi lang natin sinasabi dito na si Kristo ay binigay ng Diyos para ibigay ang isa sa mga pangangailangan natin. Hindi sinasabi dito na si Kristo ay isa lang add-on sa mga basic necessities na kailangan natin sa buhay. Si Kristo ang mismong buhay natin. Jesus is our life. Kung si Kristo ay wala sa iyo, anumang buhay na meron ka, anumang klase ng buhay na meron ka, you don't have life because you don't have life eternal. Pero kung nasa iyo si Kristo, this will change everything in your life. Matututo kang magpakumbaba, matututo kang magpasalamat, magtiwala at sumunod sa Diyos. Kung si Kristo ang buhay mo, if you're really saying, Christ is my life, magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Anong ipagmamalaki mo sa buhay na meron ka? Kahit gaano ka kaganda kumpara sa iba, kahit gaano ka kalakas kumpara sa iba,
kahit gaano ka talented kumpara sa iba, what can you boast? Meron ka bang bagay na nasa iyo ngayon na hindi rin nagmula sa Diyos? Our very life ay galing sa Diyos. Isa tayong alikabok na mula sa lupa na hiningahan ng Diyos para maging larawan ng Diyos na mula sa langit. How can we not be humble kung ang anak ng Diyos ay nagpakababa at naging tulad natin? Para bigyan tayo ng buhay. Yung buhay na meron tayo ngayon, we don't deserve. We don't deserve yung hininga na hinihinga natin ngayon. We don't deserve yung extra day na meron tayo. We don't deserve yung eternal life na ibibigay sa atin ng Diyos. So magpasalamat tayo sa Diyos. Magpasalamat ka sa buhay na bigay ng Diyos sa iyo. Every day, paggising mo, magpasalamat ka sa Diyos. Facebook agad inaatupag natin, paggising natin. Sa halip na magpasalamat sa hininga na bigay sa atin ng Diyos, pasalamat tayo, meron ka pasalamat ka sa Diyos, meron ka pang lakas. Pasalamat ka sa Diyos, meron ka pang buhay. Pasalamat ka sa Diyos, meron kang buhay na walang hanggan. Anong dapat natin ipag-alala? So magtiwala ka na lahat ng kailangan mo sa buhay ay ibibigay ng Diyos. Kung si Kristo na anak ng Diyos ay binigay niya sa atin, ibig sabihin binigay niya na sa atin ang lahat-lahat. How will He not give us everything we need every day? Jesus is everything to us. Nagtitiwala ba tayo? Tayo na madaling mag-alala. Tayo na madaling mabalisa. Tayo na nag-aalala na paano na bukas. Nagtitiwala ba tayo na ibibigay ng Diyos lahat ng kailangan natin? Hindi lang para makatawid sa araw-araw, kundi para matawid natin yung buong buhay natin na hanggang sa dulo, tayo ay meron pa ring hininga ng pananampalataya kay Kristo and we will spend all eternity with God. Do we trust Him that He will provide everything we need hanggang sa bumalik ang Panginoong Jesucristo? At dahil siya yung haring mapagkakatiwalaan at gumagawa ng mabuti para sa atin, karapat-dapat lang na sundin natin. Sundin mo ang Diyos na nagbigay ng buhay sa iyo. Jesus is our life and Savior. He is also our Lord and King. Naniniwala ba tayo na yung salita ng Diyos, yung utos ng Diyos ay mabuti at makakabuti para sa atin? Have we ginagawa ba natin yung desisyon araw-araw na sinasabi na, Lord, salita mo susundin ko, utos mo susundin ko. And I will not fear. Maraming tao, hinahanap nila yung buhay nila. Hinahanap nila, saan magkakaroon ng meaning or fulfillment yung buhay nila. And in trying to find life, lumalayo sila sa Panginoon. Pero tayo, saan tayo pupunta? Meron ka bang mapupuntahan palayo sa Panginoon na matatagpuan mo yung tunay na buhay? Sabi ni Apostol Pedro, nung tinanong sila ni Jesus, kayo, aalis din ba kayo? Lalayo din ba kayo? Ang sabi ni Pedro, Panginoon, saan kami pupunta? You have the words of life. You have the words of eternal life. Where else can we go? Si Jesus ang ating buhay. Jesus is our life. Let's pray.